Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh at sa Kitabul Muamalat, Al-Babul Khamis fi Salam. At ang tinutukoy dito na salam, yung bi'us salam, na kung saan ang pagbebenta ng paninda ay utang. Kumbaga, hindi ito, na ibibigay agad. Pero yung halaga nito ay katulad ng halaga kung halimbawang ito ibabayaran agad-agad. So, yung bi'us salam o fihi mas'alatan, meron dito dalawang usapin. Al-mas'alatul ula, fi ma'nahu wa dillati masyru'iyatihi wal hikmatu min dalik. Sa kahulugan nito at sa dalil sa pagkakasabatas dito at ang karunungan, wisdom sa likod nito. So, una sa ta'rifuhu, sa kahulugan nito, as-salamu was-salafu bima'na wahidin. Ang salam at ang salaf daw ay mayroong magkaparehong kahulugan. Pareho lang ang kahulugan ng salam at ng salaf. Although maaring mga hulugan din sa pagkakaunawa ng maraming mga tao, kapag sinabing salaf, inuutang ang isang bagay. Kumbaga madalas dito ang inuutang ay paninda ng isang nangungutang o pera. At ang salam, kumbaga sa kabilang dako naman, doon sa tao naman na nagpapautang. Kaya ibinibigay niya ang kanyang pera at ibibigay ang kapalit nito na paninda sa susunod pang mga panahon. At ito rin ay bay'us sil'a ajilatun mausufatun fid dimmati bithamanin muqaddam. Ito naman sa kahulugan din nito, ito nga yung pagbebenta ng anumang paninda na saka lamang babayaran. Pero tukoy kung ano ito, at ito ay babayaran sa halaga, kapag binayaran nito sa susunod na mga panahon, babayaran ito sa halaga sa kasalukuyan nitong presyo kung halimbawang babayaran nito ngayon. So kung halimbawa, ang paninda ay babayaran sa susunod pang buwan, ito ay babayaran niya sa halaga ng kung anong halaga nito ngayon, nang walang bawas o walang dagdag. Dalilu masyru'iyatihi, ang dalil o ang patunay sa pagsasabatas dito, wa huwa masyru'un, ito ay sinabatas. Iniulat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ito ay hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Numating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, wa hum yaslifuna fi thimari as-sanati was-sanatain. Dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at nakatagpuan niya yung mga tao na sila ay nagbabayad na ng advance ng kanilang paninda ng 1 taon o 2 taon. Faqala man aslafa falyaslaf fi kilin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Na sino man daw ang magpapaunang bayad, na ito nga yung kumbaga ang kahulugan talaga ng salam, kumbaga inuuna yung bayad. At sa salaf nga, inuuna yung paninda at ipinahuli ang bayad. Ito inuuna yung bayad at inuhuli ang paninda. Pero dito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa sinabi niya na pinahintulutan ito, wala siyang sinabi na ito ay bawal, pero sino man daw ang magbabayad ng advance, ay dapat na ang kanyang binabayaran ay tukoy na
timbang o tukoy na takal o tukoy na panahon. Sa tukoy na panahon niya ito dapat na matatanggap. Al-hikmatu min mashru'iyatihi wa ajazathu asy-syari'atul islamiyya tawsi'an ala ifradiha. Ito ay pinahintulot sa batas ng Islam bilang pagpapagaan sa mga tagasunod nito. Sa mga tagasunod nito. Falmazari mathalan kad la yamliku naqdan yunfikuhu fi islahi ardihi wa ziraatihi. Sa limbawa niyan maaaring mangyari na mayroong mga sakahan o taniman na wala silang pampuhunan upang maisaayos ang kanilang lupa o kanilang sakahan. Wala yajidu man yukriduhu at wala ring magpapautang sa kanila. Faubiha lahu as-salam hatta la tafutuhu maslahata istifmari ardihi. Kaya pinahintulutan sa kanyang salam, tatanggap siya ng paunang bayad hanggang sa may sakatuparan niya ang pagsasaayos sa kanyang sakahan at mapakinabangan nito sa pamagitan ng mga bunga nito. Siyempre, katulad na nabanggit ko nung nakaraan, ang salam ay maaring meron ding pakinabang doon sa naunang nagbayad na negosyante o trader. Kasi, ibig sabihin, kapag siya ay nagbayad ng paunang bayad sa isang magsasaka, siya ang kukuha ng kung ano mga anihin ng magsasaka na ito. Sa kanyang bigas, sa kanyang gulay, sa kanyang prutas, at iba pa. So, merong pakinabang sa kanilang dalawa. Sa bumibili na nagbabayad ng advance, ng salam, at doon sa magsasaka na tumatanggap ng salam, na yung bumibili, maaaring magkakaroon siya ng kumbaga monopolyo, na siya lang ang bibili doon sa magsasaka. At ang magsasaka ay makikinabang mula doon sa puhunan na makukuha niya mula doon sa salam. At pangalawang usapin, al-mas'alatu thaniya, fi syurutihi, sa mga kondisyon nito. As-salamu naw'un min anwa'il bi'. Ang salam daw ay kabilang sa mga uri ng pagbebenta. Walidhalika, yushtaratu li sihhatihi asy-syurutul mutaqaddima fi aqdil bi'. Dahil dito ay marapat na kinukondisyon dito ang anumang kondisyon na nauna nang nabanggit tungkol sa pagbenta at pagbili. Wayudafu alayha al-ati. Meron lang ilang mga maidadagdag. At meron ditong tinukoy na 8 na mga kondisyon. Di ba yung kondisyon ng nakaraan na tukoy, yung bumibili, yung nagbebenta at anong siga ng kanilang pagbebentahan. Ngayon, meron na dadagdag na 8 para sa salam. Una ay yakunal musallimu fihi mimma yumkin indibatu sifatihi bikilin o waznin o dar'in hatta la yu'di ila tanazu. Yung tao daw, kumbaga, o yung musallam, kumbaga yung produkto na nauna ng binayaran. Yung produkto na nauna ng binayaran ay marapat na alinsunod sa anumang napagkasunduan na katangian nito. Kung ano man yung takal nito, timbang nito, haba nito, sukat at iba pa, hanggang sa upang hindi magkaroon ng alitan sa pagitan ng nauna ng nagbayad at doon sa magbibigay ng kanyang produkto na nauna ng binayaran. So, dapat kung halimbawa yung trader magbibigay sa magsasaka ng bayad para sa 2 ani, so dapat nga tukoy kung gaano karami ang ani na ito. At syempre, 2 ani ang kanyang ibibigay doon sa trader kapalit ng nauna na nitong pera na ibinayad. Pangalawa, ma'rifatu qadril musallam fihi bimi'yarihi asy-syar'i. Marapat na nababatid ang produkto na ito na una ng binayaran sa pamagitan ng mga pamantayan sa Islam. Fala yasu fi makilin wazanan, na hindi maari na kumbaga na ito ay
Fala yasu fi makilin waznan wala fi mauzuni kilan. So hindi pwede na yung produkto ay napag-usapan ninyo na ibebenta bilang takal ay titimbangin o ibebenta bilang timbang tapos tatakalin. So dapat sumusunod ito dito. Pangatlo, an yudkara jinsul musallama fihi, at syempre tukoy kung ano ba yung produkto na unang binayaran na at binili kumbaga. Wanauhu, anong uri nito, anong klase ito, bisifatihi al-mumayyazatu lahu, sa pamagitan ng mga katangian na natatangi para sa produktong ito. Pangapat, an yakuna daynan fi dimmati, ang utang ay marapat na kinikilala na utang na sisingilin at dapat na bayaran. Kumbaga, babayaran ito ng nakatanggap ng salam ng produkto na napagkasunduan nila sa takdang panahon. Panlima, an yakuna muadjalan, ang pagbibigay ng produkto ay mauhuli kaysa sa pagbibigay ng pera. An yakuna al-ajal ma'luman wa muhaddadan fit tarafain. So dapat yung dalawang panig ang magbibigay ng pera, kumbaga yung naunang magbabayad at ang tatanggap ng bayad at magbibigay ng produkto na kapalit ng bayad na ito kalaunan, alam nila kung kailan ang takdang panahon. Alam nila pareho kung kailan ang tukoy at takdang panahon na ito, insyaallah. Pangpito, an yakbid ath-thaman kamilan ma'luman fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima. So marapat na matanggap ng buo ang bayad at malinaw na natanggap ito sa puok ng kanilang pagtitipon o pagbili bago pa man magkahiwalay ang dalawang panig. At ito yung pag-aabot ng pera ng salam, yun na unang bayad. At pangwalo at panghuli ngayon, kaunul musallamu fihi mimma yaglibu wujudahu enda hululil ajal. Ang produkto na ito na kumbaga napagkasunduan na babayaran ng paunang bayad ay marapat na kabilang doon sa mga bagay o produkto na insyaallah normal o pangkaraniwan na kumbaga matatagpuan sa pagtatapos ng kanilang usapan. So halimbawa, merong isang pananim at ito ay maaring anihin ng 2 beses taon-taon. So kung ang magbabayad ng salam ay para sa 2 ani, so pwede silang magkaroon ng pag-uusap na ang ibabayad na produkto doon sa nagpaunang bayad, ang ibabalik na produkto doon sa nagpaunang bayad, ay maaring 2 ani nga rin para sa 1 taon na kanyang binayaran. Hatta yusallimahu lahu fi waqtihi. So dapat tukoy niya at maaring insyaallah nakakatiyak siya na mamumunga nga. Halimbawa, mamumunga ang kanyang mga mangga sa panahon na ito at mababayaran niya. Maibibigay niya ang produkto na nauna ng binayaran ng nagbayad ng salam. Fa in lam yakun mawjudan karotabi fi syita lam yasu. Ngayon kung halimbawa, merong nagpauna na ng bayad at ang gusto niya ay hinog na dates, hinog na tamar sa taglamig. At alam nating lahat na hindi nahihinog ang dates sa taglamig. Ito ay nahihinog, marami itong nahihinog sa tag-init. Lam yasu, hindi ito magiging tama li'annahu garar dahil walang katiyakan ito. Walang katiyakan at maaaring magkakaroon nga rin ng pandaraya. So walang katiyakan kasi maaaring hindi ito mababayaran agad ng tumanggap ng salam sa takdang panahon nito. At maaaring may panlilinlang nga rin kasi tinanggap niya yung pera na nalalaman naman niya na hindi niya may bibigay ang produkto na kapalit ng ipinaunang bayad ng tao na nagbigay ng salam. Alhamdulillah. So maikli lang itong kabanata na ito tungkol sa salam at ang susunod na bahagi, inshallah na matatalakay na lang natin sa susunod, inshallah, ang hawala at ito yung kumbaga paglilipat ng utang o pananagutan mula sa isang tao patungo sa iba pang tao na
In essence, ito ay magiging katulad ng money transfer. So meron akong pera at tatawagan ko yung kakilala ko sa isang lugar at sasabihin ko doon sa kakilala ko na meron pupunta sa kanyang tao na nangangailangan ng 1,000, bigyan niya ng 1,000. So yun ang tinatawag na hawala. Alhamdulillah na sa Islam, bago pa man nauso yung mga ganito mga bagay, Palawan, GCash, M. Luwelier, Cebuano Luwelier at iba pa, meron ng hawala sa Islam at malinaw ang mga batas dito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.